natin sa media kay Colonel Galvez. Alam ko dapat wala ka dito ngayon dahil politika ang pinag-usapan. Pero salamat na rin at sa pakikiisa mo. Total, magiging problema ng 1 or 3 kung merong election at merong maglalaban-laban. Baka mauubusan sundalo natin sa pagsesekyo ng mga presinto. Imbes na daanan sa mga. Anyway, nang sinimulan namin itong efforts na to, isa lang ang interest. Una, dapat magkaroon ng isang pag-unlad at mapayapang pamayanan sa ating bayan. Nung nilapitan ko rin si Governor Jun Akbar, after nung ilang conflict na dinaanan namin, halos nagluluhod ako at kinausap ko siya. Hindi maging solusyon ang away natin. Kung hindi tayo magkakaisa, wala ang patutungan ang ating probinsya at kawawa ang ating mga kababayan. Mga 5 usapan kahit paano para martilyo at pako. Pag palagi mo rin pinapako at marami rin pumapako, gaano man katigas ang bato o bakal, lalamot at lalamot ang pako na yan ay papasok pa rin. So yun yung konteksto at nangyari kung pinag-usapan namin ni Governor Akbar. Tinulungan kami ng governor, tinulungan kami ng ilang political leaders hanggang sa nasettle namin ang political conflict sa pagitan ng Akbar at Atama. Hindi lang po ako ang nagsakripisyo dito. Sinakripisyo ko, magiging RG man ako ng ARMM sa darating na 2013. Talagang nilagay ko sa isipan ko, dapat merong magsakripisyo sa kampo ng Akbar at sa kampo ng Atama, lalo-lalo na sa kampo namin dahil kami ang akusado. Sa madaling salita, mula sa umpisa, sabi ko, magkaisa lang, isakripisyo ko ang political interest ko sa probinsya ng Basilan upang magsama lang ang Akbar at Atama. Dahil ako ay naniniwala, habang hindi magsasama ang Akbar at Atama, titiyakin ko, hanggang sa baba, hanggang sa komunidad ng mga kapitan, merong kapitan para kay Atama at merong kapitan para kay Akbar at merong mayor kay Atama at merong mayor para kay Akbar. Ang tendensya nito ay mag-away-away namin. Kaya nung kinausap ko si Governor Akbar mga 2 weeks ago, sabi ko ayusin natin ang setup. Kung gusto mo magiging governor, walang lalaban sa'yo at hayaan natin si Congressman G ang magiging congressman. Kung magsawa ka sa governor at magsawa si Kongdin, saka na tayo mag-usap kung paano sa mga darating na panahon. Ano ang naging problema namin? Kaya gusto ko rin special mention dito ang mga sakripisyo. Sa umpisa pala, nung hindi kami nakayos na Akbar, nilapitan ko ang dating Congress. At lumapit din sa akin ang dating Congress, si former Congressman Kanumuari. Anong sabi niya sa akin? Gusto kong sumama sa inyo at maging vice-gobernador mo. Ang sabi ko, sige, tatanggapin kita. Pero iisip-isip ko, kaya Sir Khan, maraming salamat sa iyo. Alam ko na sakripisyo ang gusto mo, na sakripisyo ang interest mo bisan gobernador. Pero hindi ka naging mahirap kausapin at ipaliwanag alang-alang sa pagkakaisa ng ating liderato dito sa probinsya ng Basilan. Kaya maraming salamat magsugod Sir Khan. Sino pa ang nais at mag-revision? Una, si Board Member Yusuf Alan. Ang buong makalagay niya ay nakakasap upang pumakbo bilang vice-gobernador. Pero anong usapan namin ni Governor Akbar? Kung maaaring, huwag na tayo mag-entertain ng bago. Kahit gusto pa ni Al-Nasib na nagpaplano, either tatakbo ng congressman, tatakbo ng gobernador, or mayor ng Lapitan City, kinausap ko si Vice Governor Alan upang walang tulong. Alam ko, lalaban ka kung hindi ka namin kukunin. Pero titiyakin ko rin sa'yo, mahirapan ka at matagalan ka. Ang laki pa ng sakripisyo. Pero alam ko rin, kung lalaban ka, merong sasama sa'yo. Ang mayors namin meron din makakalaban dahil makahanap at makahanap ka. Ang labas niya, mahati ang ating mga kababayan at gagastos tayo lahat pagkatapos ng eleksyon. Hahanapin na naman natin kung paano babawiin ang mga dinastos natin. Kung kaya, ang mga dinastos natin
namin sa Metro Manila at pina-attend namin. Kaya pakiusap ko sa lahat. Ngayon, ang daming text na kumakalat na ginagamit ko raw ang akbar at kapangyarihan ko at sa kalahol upang kontrolin ang probinsya. Nagsakripisyo ako. Paliwanag ko sa inyo. Kung meron man sa ating mga kababayan na nasagasaan ang inyong interes dahil sa pagkakaisa nito, nakikiusap ako sa inyo, hindi po totoo ang inyong aligasyon. Pero alam ko at malinaw sa akin, marami sa inyo ang nasagasaan ang ambisyon nyo. Pero pasensyahan tayo, alang-alang sa pagkakaisa at alang-alang sa ating mga kababayan, pasensyahan po tayo, sasagasaan namin ang personal na interes nyo, alang-alang sa interes ng nakakarami at ng ating mga kababayan. Usapan namin nila Governor June at ni Congressman Jim. Kung merong mga ilan sa atin na matigas ang ulo, karapatan nyo ang tumakbo. Kung gusto nyo tumakbo ng gobernador, takbo kayo. Pero pwede ba? Ang maruming politika na puros dismiss, wag na natin uulitin pa sa ating probinsya. Malaya kayong tumakbo, pero kung pwede sana, wag nyo nang gawin dahil hindi nakakatulong sa ating mga kababayan. Andito na ang setup, makipagtulungan na lang tayo, palang-alang sa ating mga kababayan at alang-alang sa interes ng ating probinsya. Sa kasaysayan ng ating probinsya, ngayon lang ang pagkakataon upang magsama-sama tayo at magkaisa tayo. Sa kasaysayan ng ating probinsya, ngayon lang tayo nakatikim sa ARM. Kung hindi po ako nagkamali, at salamat kay Governor Akbar, kasama ang limang gobernador. Noong Thursday, tinatawag ko ako ni Pangulong Aquino at sinabi sa akin, mga 2 weeks or 3 weeks ago, dinausap ako ng limang gobernador dahil nais tumakbo ni Governor Dan. Simple ang sagot ko, takbo kayo dahil hindi po ako takbo. So, pinoseso nila ang papel, pero sabi ko, ito lang ang akin. Kung ang tanong ng Pangulo sa akin, Mujib, gusto mo ba bang tumakbo? Sasagutin ko si Pangulo ng hindi na. Pero kung sabihin ng Pangulo sa akin, bakit kailangan mo bang tumakbo at takbo ka? Sino ako upang tanggihan ang Pangulo ng Pilipinas alang-alang sa ARM? Kaya noong Thursday, kinausap ako ng Pangulo. Bakit kailangan mong tumakbo? Walang pwede magdadala ng ating reforma. Simple ang sagot ko sa Pangulo. Boss, kailangan kausapin mo muna ang ating mga local government leaders. Kinausap ang mga gobernador ng Monday at malinawin sa mga gobernador. Kung sakasakali ang presidente ay meron siyang pipiliin dahil sa framework ng ating mga kababayan at sa interes ng kapayapaan, simple lang ang sagot nila, wala kaming magagawa at hindi kami susuway sa utos ng ating Pangulo. Kaya salamat kay Gov. Akbar at salamat sa mga limang gobernador na hindi po sila tumutol at kung ano ang kagustuhan ng Pangulo. So officially po, sa October 5 ako ay maghahain ng aming kandidatura hindi, tulad ng binanggit ko, hindi ako pwedeng tumanggi sa ating Pangulo. At simple lang din ang sinabi ng ating Pangulo sa akin, pare kung ako lang ang masunod, hindi kita patatakbuhin. Pero marami akong sulat na natanggap, maraming claimor mula sa ARM at national leadership na dapat ikaw pang tumakbo. Simple lang sagot ko, sino naman ako para ayawan ang Pangulo at sino naman ako para ayawan ang ating mga kababayan na nais pa ng reforma sa ating region. Ngayon, ibalik ko sa ating probinsya. Meron tayong regional government. Meron tayong hindi ba mas masaya kung wala tayong eleksyon, kung baga nagkakaisa tayo lahat. Ako tinitiyak ko sa inyo. Kung merong mga ilan na matitigas ang ulo at gusto nilang isulong ang kanilang karapatan upang tumakbo, pasensyahan tayo. Kung sino ang aming kapartido, pagtutulungan namin nila Governor Akbar, nila Huwag na tayong padadala sa chismis. Kung meron nagsasabi na si Governor
kung meron din kayong narinig na meron kaming sinusuportahan na iba at pakikinggan nyo bago nyo pakinggan, pwede ba harapin nyo kami? Pinapangako namin sa inyo, ang Partido Liberal ay isang partido marangal. Magkakasama tayo sa Partido Liberal, dapat magsasama rin tayo hanggang sa tagumpay at hanggang sa panalo ng buong partido. Bilang pagkulit, ibabalik ko pa rin ang pag-iusap ko. Sana pagdating ng October 1 to 5, kung kaya sana pag-iusapan ang lahat. Pero bago ko kalimutan, after ng meeting namin sa Manila ng lahat ng mayors, si Gov. Akbar at si Kong Jin, tinawagan ko si Mayor Cherry kung kaya ayusin ang Isabela City. Sabi niya, pipilitin niya ayusin upang walang paglaban-laban para walang hindi matapos ang pera. Pero bangin niya sa akin ng isang araw, tila yata merong patutunguhan at wala rin laban-laban dito sa Isabela City. So, ibig sabihin, bukas na bukas ay magkakaroon ng peace covenant signing si Mayor Cherry Akbar ng Isabela City at si Vice Mayor Bakit ng Isabela City upang walang laban-laban sa Isabela City. Kaya, ibalik ko, hindi po totoo yung text nyo. Ang interest namin dito ay pawang pagkakaisa at pawang interest ng ating mga kababayan. Kaya nakikiusap ako sa mga nagtatangka at nais pa tumakbo. Hindi po namin kayo pipigilan. Pero kung pwede, makiusap po kami sa inyo na kung pwede. Dahil apat lang ang kukunin board member sa kada distrito, pwede ba apat lang din ang magpapaya ng kandidatura sa bawat distrito? Nakikiusap din kami sa inyo. Dahil tatlo lang din ang kukunin assembly sa RLA, pwede ba tatlo na lang din ang maghahari? Pwede ba isa lang din ang kongresista? Di sana isa na lang din. Isa lang din ang gobernador, dapat isa na lang din. At isa na lang din ang vice-gobernador. Dahil dito, inisyo ko sa inyo, matapos ang halalan ng 2013, kung magkakaroon din ng halalan ng barangay, pipilitin namin nila Gobernador Akbar na sana wala rin laban-laban hanggang sa barangay upang walang papayag na ito po ang pangako namin sa inyo. Ako mismo, kung mahalal pa ako bilang regional governor ng AIM, ako mismo ang bababa dito sa Basilan upang makiusap sa mga kapitan na kung pwede sa mga darating na panahon, huwag tayong maglaban-laban upang hindi mahubos ang ating pera dahil sa election lang. Kanina ko mapansin niya, hindi kumpleto ang board members. Hindi pa nakumpleto at pinoclaim namin ang RLA. Meron kaming pinagkaisahan. Pero bago namin ipresenta sa inyo kung buo na ang aming pagkakaisa at ayos na at wala nang laban-laban. Kaya sa ating mga kabayan, ito ang unang pagkakataon at ito rin ang simula ng ating pagkakaisa. Sana ang pagkakaisa na ito hindi lamang sa eleksyon sa 2013, kung hindi sa mga darating pang eleksyon, ay dapat magkaisa tayo, magsama-sama tayo, pigilan muna natin ang interes para sa sarili natin, kung hindi sa lahat ang interes ng ating bayan